Ah, hindi lang dahil sa Oriental Mindoro, sa buong bansa. Ah, Opo. problema natin yan. At yung ganyang uri ng problema, kasi hindi naman po pwede na tayo, kunyari, negosyante tayo, bira lang tayo ng bira na wala tayong barometrong sinusundan. Ibig sabihin, walang malinaw na batas. Yun nga po, tama. Oo. Kaya sabi ko nga, may kaugnayan. Malinaw na po. Okay. Okay, good. Ayan. Okay na. May audio na tayo. Anyway, humihingi kami ng pasensya sa mga viewer namin dahil sa mga uri ho ng interruption sa signal. Sige po. Ang atin hong panauhin ngayon, abala sa Kongreso. Umpisan siguro natin, Mr. Perez. Kumusta ho ang Kongreso sa inyo pong pagdalo at isa ho kayo sa mga pinakikinggan dyan ho sa Kongreso tungkol ho dito sa mainit na pinag-usapan na may kaugnayan ho sa 1987 Constitution. Kumusta ho? Ay, okay naman po kasi ang nangyayari po, ang vast majority, masasabi siguro natin more than 95% po ng mga kongresista ay sumasang-ayon po at nagsusulong sa pagbabago ng saligang batas para matanggal o at least man lang mapaluwag ang mga restrictions ng 1987 Constitution para mas dumami po ang pwedeng pumasok na foreign direct investors. Mm-hmm. So, kakaunti lang po sila, siguro mga 5 o 7 lang ang mga kumukontra, yung mga medyo matitigas ang mga ulo. Iilan lang po sila. Sa Kongreso to, pero sa Senado. Sa Kamara, opo. Sa Kamara po, sa mababang kapulungan. Opo. Sa Senado po, mas marami po doon ang hindi pa talaga nakakaintindi. Dahil natatakot siguro ang iba sa kanila na baka tanggalin daw ang Senado. Oo. So, malinaw naman na hindi po pwedeng mangyari yan ngayon dahil yung panukala ay para lamang sa pagtatanggal ng mga foreign direct investment restrictions at hindi talaga kasama doon ang pagbabago ng istruktura ng gobyerno. Kaya doon po sila nagkakamali kung takot sila na baka mawala daw ang Senado. Oo. Sa mga nanonood sa amin ngayon ng live, mag-comment po kayo ano ho ang gusto nyong sabihin na may kaugnayan lang ho sa atin hong pinag-uusapan dito ho sa 1987 Constitution. Yung natin, dapat makilahok yung mga nanonood sa atin, Mr. Perez. Positive or negative, pwede ho ninyong i-send sa amin at babasahin po natin to at bibigyan siguro ng ating resource person kung kailangan sagutin at ipaliwanag doon po sa oras na nandito po kami live dito sa ating palatuntunan. Tama po ba ako, Mr. Perez? Tama po, sir. Tama po. Oo. Kayo naman ho, siguro may mga nagtatanong, lalo na ho yung mga babago dito sa aming palatuntunan. Bigyan ho kami, Mr. Perez, ng yung parang pinakang personal background po ninyo para humalaman ng ating mga kababayan. Sino ba to si Mr. Perez na nagpapaliwanag dito ho sa ating pinag-uusapan sapagkat marami pong nanonood sa atin ngayon para ho hindi naman tumaas ang kilay nila kasi yung iba ho ay hindi naniniwala at yung iba na may naniniwala na dapat na hong palitan ito hong 1987 Constitution, lalo na ho kapag pag-uusapan ito pong may kaugnayan sa ekonomiya ho ng ating bansa. Okay. So, papaliwanag ko muna ang background ko. Siguro may iba sa inyo, baka may mga mas nakakatanda na dating 1990 siguro nanonood ng quiz show na dating pangalan ay Battle of the Brains. Isa po ako sa mga champion doon sa paramihan ng kaalaman, no, na quiz show. Isa po ako doon sa mga champion. Hindi naman ako yung grand champion talaga. Isa ako first runner-up. Kumbaga, weekly champion, monthly champion, grand finals, tawag nito, quarterly champion, at saka pagdating sa grand finals, ako yung first runner-up na isang point lang po ang nakatalo sa akin, isang punto lang. So, yung po, may marami pong nakakilala sa akin, Orion Perez Dundun po, actually baliktad po, Orion Perez Dundun po, pangalan ko. At marami po pa minsan nakakakilala na, hindi pa ikaw yung dating nanalo dun sa game show na yan. Kung may mga nagtatanong, ako po yun. Ako po.
At nagtrabaho po ako bilang isang IT consultant, IT IT project manager, IT support manager sa Singapore ng since 2000. So, OFW po ako sa sobrang mahabang panahon. 2000 all the way to 2024. Kakauwi ko lang po noong January po dito sa Pilipinas. Balikbayan po ako, bagong balikbayan. Oh. So dahil sa pagiging OFW ko po, talagang nakita ko po ang pinagkaiba ng patakaran sa mga bansang katulad ng Singapore at yung ibang mga bansang napuntahan ko dahil sa trabaho ko, at nakumpara ko ito sa kung ano yung mga problema natin sa Pilipinas, kung bakit hindi tayo umuusad at hindi tayo umuunlad ng katulad nila na mabilis ang kanilang pag-uunlad at mabilis nilang napapalaganap ang kanilang ekonomiya. So doon ko nakita na itong kunyari ang Singapore na dating mas mahirap sa Pilipinas noong 1950s, 1960s ay naging sobrang yaman na ngayon. Mm. Ang Singapore po ay isa po sa mga first world countries na maituturing natin napakayamang bansa. Pero dati po ay mas mahirap sila kaysa sa Pilipinas. At mas angat ang tingin nila sa mga Pilipino dati. Dahil tayo po ay ang mga mas edukado kaysa sa kanila. Dati ang karamihan po ng mga mamamayan sa Singapore ay may mga no read, no write. Mm. Hindi nga marunong mag-English ang marami sa kanila. Hanggang ngayon, barok pa rin ang pag-i-English ng napakarami sa kanila. Yung nung panahon ng mga 1960s, 70s, at pati nga sa 80s, mas marami tayong mga na-produce na mga engineer, accountant, mga professional. No? At sila, kakaunti lang ang napoproduce nilang mga professional, mga vocational graduate po ang nagagawa nila, napoproduce po nila ng marami. So yun po yung pinagkaiba, pero dahil sa pagiging sobrang bukas sa pagpasok ng foreign direct investors ng Singapore, Mm. dumami ang mga taong may magagandang trabaho, may matataas na sweldo, at naging komportable ang buhay ng karamihan sa mga tao sa Singapore, kaya naging sobrang mayaman na bansa. Itong mga taong dati mga walang trabaho o tambay na nagkaroon ngayon ng trabaho, siyempre naging taxpayer po sila. At dahil dumami nga ang mga kumpanyang pumasok, itong mga kumpanyang ito ay bumabayad din o nagbabayad din ng buwis. Siyempre lahat yan, empleyado na nagbabayad ng buwis, kumpanya na nagbabayad ng buwis, dami ng mga tao nagbabayad ng buwis. Mm. Ito nag-open po maraming pera. Dahil doon, yung perang yan, pinalalagay napaganda ang mga kalye, napapayaran ng mga magandang sweldo ang opisyales ng Singapore, ang servant, matataas ang sweldo. Kaya wala rin nagiging kurap. Dahil tataas ang sweldo nila, pwede naman sabihin, sweldo mo, kung nahuli namin na may kakaunting ng pag-iisip kayo, tanggal kayo. Pwede nilang ganun yan. At yun po nangyayari. So, Ito at ibang mga bansa. So, yun po ang masasabi. Sa Pilipinas, dahil sa pinapahirapan natin ang pagpasok ng foreign investors, hindi tayo makapag-catch up. Yun po yung naging problema. So dahil nakatali tayo doon sa batas ng Pilipinas pagdating sa mga dayuhang mamumuhunan dito sa Pilipinas. Kaya kung ikukumpara natin sa sinasabi mong bansa, ang layo ng pagkakaiba. Yun po. Kasi yung Singapore, noong 1960s kasi, nung sila ay napuwersang maging independent, no? Kasi ayaw nila maging independent, gusto nilang maging parte ng Malaysia dati. Gusto nilang maging parte lang ng Malaysia. At ang nangyari sa kanila ay napuwersa silang, baga tinanggal sila Mm. ng Malaysia dahil nagkaroon sila ng alitan, no, ng mga leader ng Singapore, which was just a state. State lang sila dati sa loob ng Malaysia. At nung mga leader ng Malaysia, nagkaroon sila ng parang nagsasang-ayon sa isang bagay. At dahil doon, parang kumbaga, kinik out po sila. Oh. Dahil doon,
natakot ngayon ang Singapore. Anong gagawin natin? Wala tayong trabaho, wala naman tayong lupa, kumbaga wala tayong lugar para magkaroon ng mga farming, mga produkto ng agricultural. Kaya nga tayo nakadepende sa Malaysia. Pero ngayon, pwersado tayong maging malaya, maging independent country. Anong gagawin natin? Paano kikita ang ating mga mamamayan? Mm. Nasabi na ngayon ni Lee Kuan Yew, ay, papasukin na lang natin ang foreign investors. Total, pag pumasok ang mga investor na yan, mag-hire ang mga yan ng mga local citizens natin para sila yung maging workers, no? So ayun po ang nangyari doon, no? So dumami ang mga trabaho sa Singapore, dumami ang mga taong may pera, at yun, naging maunlad silang bansa at ginaya sila ng iba't ibang mga Opo. bansa sa kanilang paligid. Opo. Yung mga nakikinig sa atin, yung mga nanonood sa atin, ng live o kaya recorded na, siguro ang mga tanong niyan, simpleng tanong pero ipaliwanag lang natin. Dito sa ating bansang Pilipinas is welcome lahat naman na mga foreign investor. Welcome. Kanya lang, may pulisiya ang gobyerno kung hanggang saan lang sila pagdating sa pagpuput up ng business sa Pilipinas. So ito ngayon ang nakasaad sa 1987 Constitution na kailangan buksan at ripasuhin kung paano tayo makakapag-adjust. Tama po ba ako, Mr. Perez? Tama po, sir. Tama Oo. po. Kumbaga, ang nangyayari kasi, naikukumpara ang Pilipinas sa iba't ibang mga bansa sa region. Sila lahat, bukas sila na pumasok ang mga investor sa kanila na kahit maging 100%, Yun. walang problema. Oo. Sa atin, may sinasabi tayo hanggang 40% lang kayo. Oo. Hanggang magse-set up kayo ng kumpanya, hanggang 40% lang ang pwede kayo. So, sasabihin ng kumpanya, bakit kami mag-i-invest sa Pilipinas? Hindi pala kami pwedeng maging majority owner. Po. Yan po ang nakasaad sa 1987 Constitution. Pagdating sa mga investor, 40-60. Papasok kayo sa Pilipinas, ang share nyo, 40% lang, tapos yung 60 is Pilipino. So yun ang gustong baguhin para maalis yung batas na yon na kung maaari siguro, ewan ko lang kung ang panukala nga ay gagawin ng 100% para mas marami ang investor na magtiwala at maglagay dito sa bansang Pilipinas. Tama po ba ako? Opo. Ganun po. Oo, In fact, ang panukala lang po talaga namin, ako mismo, ang aking ipinaglalaban ay tanggalin na lang yung batas o yung provision sa loob ng saligang batas na nagsasabi na may limit ang mga foreigner. Tanggalin na lang natin. Alisin yon. Kasi, alisin na lang yun. Alisin na lang yung nakasulat doon na ang limit nyo lang ay hanggang 40% lang. Parang ganun. Kumbaga, tanggalin na lang yun. Kumbaga, i-delete. Wala nang kondisyon. Basta pumasok kayo dito, kung gusto nyo kayo makipagsusyo sa mga Pilipino, kung ilang percent man, bahala kayo. Yes, yun po. Kasi, ganun din ang nangyayari sa konstitusyon ng ibang bansa. Wala rin pong nakasaad doon na dapat may limit. Walang nakasulat doon sa ibang bansa. Mm-mm. So, kasi kung meron, kasi may pinagkaiba po yung limit sa loob ng saligang batas at ang limit na nasa loob lang ng ordinaryong batas. Okay. Ang tanong dyan siguro, Mr. Perez, nung mga nakikinig sa atin, nanonood, ay teka muna, baka naman masyado tayong, ang term ko doon is gahasain, pagsamantalahan ng mga foreign investor, ang bansang Pilipinas. Paano naman yung ego ng mga Pilipino? Ito po, masasabi ko, sa lahat ng mga bansang nagbukas sa foreign investors, wala po ni isa sa kanila ay naghahasa. Wala ni isa sa kanila ay na-take over ng mga foreigner. Dahil, tingnan natin ang Singapore. Ang Singapore, talagang sobra silang nagbubukas. Sabi na, pasok po kayo, please, pasok po kayo dito. Ang dami nga pumasok. Pero, sino pa rin ba ang naghahari sa Singapore? Ang Singapore pa rin. Ang Singapore government pa rin. In fact, ang nangyayari talaga sa Singapore, lahat ng mga kumpanya na pumapasok sa Singapore, maging Singaporean o foreign na kumpanya, ay kinakailangan mapasailalim ng gobyerno ng Singapore.
Ganon din sa Pilipinas. Kung may Amerikanong kumpanya na pumasok sa Pilipinas, kinakailangan ng kumpanyang yan na sumunod sa batas ng Pilipinas. Kinakailangan ng kumpanyang yan, kahit siya ay German o French o British o Australian, American, Chinese, Taiwanese, whatever, Japanese na kumpanya, Opo. walang pakialam, namamahala pa rin ang gobyerno ng Pilipinas. Ah. Kailangan pa rin sumunod sa batas at sa patakaran ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng mga kumpanya, kahit na ba sila ay pagmamayari ng mga bawihan. So, wala po dapat tayong ikatakot dahil ang Singapore nga mas lalo ngang yumaman dahil sa pagpasok ng foreign direct investors. Itong mga Malaysia, ginaya rin ang Singapore. Ang China mismo, under sa kay Deng Xiaoping, ay naging mayaman din na bansa, naging superpower na dahil sa kanilang pagpapapasok ng mga foreign investors. Ang Indonesia, ang Thailand, ang Vietnam, ganun din ang ginagawa, no? So, lahat sila ay umuunlad at lalo pang yumaman dahil sa kanilang pagiging bukas sa foreign Opo. investors. Ang nangyayari sa atin sa Pilipinas dahil sa kayabangan ng iilan sa atin na sinasabing dapat Pilipino lamang, bla bla bla. Opo. Naging mas mahirap ang mga Pilipino dahil walang trabaho. Dahil ang mga local businessmen ay kakaunti lang po. Kakaunti lang ang mga local businesses, mga local tycoons ng Pilipinas. Hindi nila kayang lumikha na napakaraming trabaho para mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino. Kaya dahil doon, kakaunti lang ang mga may trabaho. Kung may trabaho man, mababa ang sweldo at ang maraming hindi nakakakuha ng magandang sweldo o ng magandang trabaho ay napapwersang maging OFW. At isa po ako sa mga nag-OFW for many years. So, ganun po ang nangyari. Ako mismo nakikita ko talaga yun sa mata ko. Mismong mata ko, nakita ko yung pagiging napaka maliwanag ng issue na yan. Oo. Mr. Perez, Nakita ko rin opo. ang problema ng bakit, anong nagiging issue kung sobra tayong dependent sa pagpapadala ng OFW. Kasi ang nangyayari sa Pilipinas, ang daming mga pamilya na nagkakawatak-watak, nagkakahiwalay. Na ang tatay ay nasa Saudi bilang isang construction worker. Ang nanay ay nasa Hong Kong bilang isang katulong. At ang mga anak ay naiwan sa Pilipinas na walang gabay. At nagpapadala lang ng pera at ng mga regalo sa kanilang mga anak na hindi naman nila nakikita at hindi nila nagagabayan. Ang iilan sa mga anak ng mga ganyang klaseng mga pamilya ay nagiging drug addict, nagiging out of school youth, hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Nasisira lang ang kanilang. Ito po. Ito pong pinaliliwanag nyo, putulin ko muna kayo, Mr. Perez. Itong pinaliliwanag nyo is bahagi lang ng economic provision. Ito. Pero hindi yan kasi may mga agam-agam sila, lalo na doon sa political provision naman. Baka nga abusuhin na naman. Ang kinatatakot, may mga kababayan tayo na naniniwala doon sa mga explanation na may kaugnayan sa ekonomiya ng ating bansa na maaring baguhin, maging open sa mga mamumuhunan sa ibayong dagat. Kanya lang, ang kinatatakot naman nila, lalo na yung si Pangulong Duterte, na may mga pronouncement siya na baka abusuhin ng kasalukuyang administrasyon naman yung political rights na gustong palawigin. Isa ito sa mga, may mga pumapabor, may mga umaayaw, na mabuksan yung 1987 Constitution na yan, pagdating sa politika, kaya hindi nagkakasundo ang Senado at saka ang Kongreso. Anong pagtingin nyo dyan, Mr. Perez? Ganito po, madali lang pong explanation dyan. No? Unang-una, ang oras na meron tayo ngayon para sa pagbabago ng saligang batas ay sapat lamang para i-delete ang mga anti-foreign direct investment restrictions ng saligang batas. No? So, wala po tayong oras na sapat para baguhin ang mga political na mga tawag nito, mga political structural changes. Hindi natin magagawa yan dahil pag aayusin natin or may babaguhin tayo sa political structure ng Pilipinas, mahabang usapan po yan. No? Kailangan po yan ng 1 taon o 2 taon. Usually 2 taon usually ang kinakailangan para mabusisi yan ng mabuti. So wala tayong oras kasi ano ba ang gustong gawin ng Kongreso ngayon? Gusto nila na ayusin na lang natin ang saligang batas para matanggal yung mga foreign direct investment restrictions dahil
next year ay 2025. Election year po yan. Wala na po tayong oras para maayos yung ibang mga bagay. Kaya next time na lang yan. Next year na lang, 2026 na lang natin, 2025 na pagkatapos ng eleksyon, doon na lang natin simulang pag-usapan yan. Mm. Kasi yun lang po ang oras na meron tayo ngayon ay para lamang sa pagpapatanggal ng economic restrictions. Kasi nga, tingnan nyo po, kung next year, hinahabol natin na next year, 2025, ay isasabay natin yung plebisito. Kasi ganito po yan eh. Kung magbabago, meron kang ibabago sa saligang batas, kinakailangan mo ng plebisito. Mm. Diba? Yes or no? Sang-ayon po ba kayo o hindi? Diba? Tapos bumoto tayo ng yes. Kailangan more than 50%. Diba? 50% plus 1 dapat ang mangyayari dyan. So, kinakailangan natin na matapos lahat ng deliberasyon by September ng 2024. Bakit? Kasi pagdating ng October 2024, filing of candidacy na po yan. Mm. Lahat ng mga tumatakbo sa Kongreso, tumatakbo bilang mayor, tumatakbo bilang governor, ay nakatutok sa kanilang re-election. Opo. Diba? Wala na po silang magiging oras na pag-usapan itong mga tsa-tsa, itong mga ganito, ganyan. Wala na silang oras na pag-usapan ito. Kaya kinakailangan natin tapusin ang lahat ng kailangan tapusin para sa economic provisions by September of 2024. Otherwise, kung na-overtime tayo, hindi na natin magagawa. Ngayon, kung hinaluan po natin itong talakayan na ito ng mga political provisions, hahaba na naman ang kwento. Kasi sabi ko nga, di ba, dahil sa pagiging komplikado ng political structure, 2 years po ang kailangan para sa deliberation ng mga ganyan. Kulang na nga ang oras natin. Kaya po, yun po ang assurance na hindi talaga mababahiran ng iba't ibang mga extra provisions itong exercise na meron tayo ngayon. Dahil hinahabol po natin na matapos ang mga deliberation na ito by September of 2024. Kasi nga, pagdating ng October 2024, wala nang oras dahil candidacy ng filing of candidacy ng at saka kampanya na para sa re-election ang gagawin ng mga politiko. So yun po, wala po talagang oras para sa ibang mga reforma. Opo. Pwede lang natin pag-usapan ngayon ay ang mga economic restrictions na kailangan. Yun lang po talaga mangyayari ngayon. So ang mangyayari, although wala pang final, pero ang sinasabi nyo, kung maaaring isama na ang butuhan dito sa pagpapalit ng sanigang batas, isasama na sa eleksyon, doon lang sa tanong na yes or no lang muna, papalitan o hindi ang 1987 Constitution. Bago pa uli, pag nanalo yung no o nanalo ang yes, panibagong deliberation. Hindi po. Wala na deliberation. Plebisito po 'yon para sa pag-ratify ng pagpapatanggal ng mga anti-foreign direct investment. Yun. So, final na yun. Yung yes or no, final na yun. Final na yun. Yun. So, kinakailangan matapos ang deliberasyon, pagpapatanggal ng mga anti-foreign direct investment before October 2024. Oo. So, may ko na, mukhang magre-resist na ang Congress. Parang 2-3 session na lang resist na. Ano ang nakikita nyo pwedeng mangyari dyan sa usaping yan? So, yun nga. Kaya nila minamadali na gawin na natin to. Kasi alam nila na kung bumaba palalo, baka hindi natin maitutuloy ito. Mm. Kaya nakalimit lang po sila dito sa economic restriction. Kaya sabi nila, wag na natin pag-usapan muna yung ibang yan, yung mga federalism at saka parliamentary. Na sa kung tutuusin gusto rin naman ni President Duterte yan kinampanya ni President Duterte ang federalism at parliamentary sa totoo lang kanya isa po yan sa mga pinaglalaban ni former President Duterte. So sa totoo lang actually gusto po niya ng mga yan, gusto po niya ng mga political provisions na ayusin din, pero alam din niya na wala ngang oras para ayusin yan. Kaya siya rin mismo nakatutok din na sige, ito na lang munang ayusin natin.
Tapos nagbigay na lang siya ng babala na wag nyo na lang ayusin, wag nyo na lang baguhin yung iba kasi wala na ng oras na gagawin. Pero lumilitaw na parang lumilitaw, parang minamadali nyo. Nakulang nga kayo sa information dissemination, kulang kayo sa pagpapaliwanag sa taong bayan. Katulad ngayon, mabuti kayo, nakausap namin, mas malinaw kahit paano nabibigyan ng impormasyon ng ating mga kababayan. Pero yung mga proponent nito, halos wala tayong nalalaman. Paano ba to? Anong gagawin? Anong participation ng mamamayan? Sino ang may kagagawan na nito? Hindi po ang mga proponent. Marami po. I mean, hindi po kayo kasama doon, pero yung marami sa mga taga mass media ng Pilipinas, yung mainstream mass media, karamihan po sa kanila, news blackout nila Yun. ang katotohanan tungkol sa constitutional reform. Dahil tuwing may nagsasabi ng ayusin natin ito, ang black propaganda ang pinapalabas nila. Ay, masama yung tata, masama yan, ganyan. Yung mga taga mass media, kasi marami doon sa mga mass media, pagmamayari ng mga oligarchs na Pilipino, ayaw nila ng reforma dahil natatakot ang mga oligarchs na kapag pumasok ang foreign investors, sila ay baka magkaroon ng bagong kompetensya. Pero hindi nila naintindihan, actually, mas nakakabuti ito para sa lahat. Kasama sila. Kikita rin naman sila eh. Pag pumasok ang foreign investors, itong mga oligarchs na ito na silang may-ari ng mga construction company, sila may-ari ng mga real estate development, ano-ano, mas dadami ang mga kumpanya na gustong umupa sa kanila ng mga office space, ng mga lugar para sa mga planta at mga pabrika. Ganon. Sila naman din ang kikita, pero ang problema paminsan, makikitid ang mga utak ng ilang mga elitistang asendero at mga oligarch sa Pilipinas. Yun po yung malaking problema. Makikitid ang utak nila. Kaya kumukontra sila sa tamang reforma at news blackout nila yung mga magagandang katotohanan tungkol sa mga reformang ito. Kaya hindi natin naririnig. Mabuti nga kayo na imbitan nyo ako, pero itong mga mass media, halos hindi ako iniimbita. Ang nag-iimbita lang sa akin, mga katulad ninyo, mga ordinaryong vlogger, ganyan. Kasi may parang news blackout tayo ng mga ng maraming mga nasa mass media, mainstream mass media. Yan ang nangyayari po. Opo. Yung huli, pinulong na ni Pangulong Marcos ang Kongreso at saka ang Senado. Sa tingin niyo po ba, dahil yung bangayan hanggang ngayon, nangyayari pa rin, ano kayang impact nito? Tingin ko, eventually siguro ang mga nasa Senado ay maliliwanagan din. At malamang baka nga tawagin na naman ako sa Senado para magbigay ng mga private lecture dito sa mga senador natin. Paminsan ilan sa kanila na matitigas sa mga ulo. Pero siguro pag nabigyan natin sila ng private lecture, baka mas maliliwanagan. Kasi sinabi ko na nga sa kanila, meron akong dating ginawang press conference sa Pandesal Forum ni Wilson Lee Flores, no? Sinabi ko sa kanila, nanawagan ako sa mga senador. Sabi ko, lahat ng mga mahal na senador, makinig po kayo sa akin. Willing po ako na imbitahin ninyo ako doon sa inyong mga opisina para kausapin kayo, bigyan ko kayo ng question and answer session. Lahat ng mga gusto niyo itanong tungkol sa mga reforma, sa lahat nito, sasagutin ko. Basta imbitahin nyo na lang ako, pakainin nyo lang ako. Yun lang sabi ko. Pero yun lang ang gagawin ko, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan at ikukumpara ko anong nangyayari sa Pilipinas kumpara sa anong nangyayari sa ibang mga bansa. Bakit sila umuunlad at bakit tayo na pag-iiwanan. At pag narinig nyo, siguro, ang pananaw ng isang matagal ng OFW, baka dun kayo matatauhan na hindi dapat kayo maging sagabal sa kaunlaran ng Pilipinas. Opo. Yun siguro. May tanong lang yung isa sa mga viewer natin. Sabi niya, sa palagay ninyo, saan ba dapat ilagay ang tanong ng plebisito sa balota kapag naapasa na ang amendment sa saligang batas? Siguro doon sa balota, kasi kakapal yan eh. Sa pinakamataas. Ibig sabihin parang mauuna siya, Manguuna dapat siya. Bago pa yung mga senador, congressman, governor. Opo. Siya dapat ang nandun sa taas ng balota. So, kasi, di ba normally sa normal nga every 6 years, yung natin ay, sino yung Pangulo, di ba? Yung unang tanong ay, sino yung
gusto mong maging pangulo, sino yung gusto mong maging vice presidente, tapos doon magkakaroon ng iba. Opo. Ngayon, walang presidente, hindi kasama Ang ang Vice pangulo, President. presidente, di ba? Ah. Doon natin ilagay sa pinakauna yung plebisito, yung tanong ng plebisito na yes or no, gusto po ba ninyo natanggalin ang mga restrictions ng 1987 Constitution laban o na sumasagabal sa pagpasok ng foreign direct investment? Yes or no? So, doon po natin lalagay. Siguro doon sa pinakataas. Bago pa yung senador. Bago po yung senador. Bago magkaroon ng tanong tungkol sa sino gusto niyong mga senador. Ayan. Yan ang pinakauna. Opo. So, yun, babalik tayo doon sa mga 3-4 na session na sa Kongreso, magre-resist na, tapos sa tingin nyo, mananalo ba yung ipinaglalaban ng ilan na talagang mapalta na itong 1987 Constitution? Tingin ko po mananalo ito. Tingin ko, I mean, last year po, nanalo na po ito sa mababang kapulungan, sa Kamara de Representantes. Nanalo na po siya, pero doon lang po talaga siya nagka-problema pagdating sa Senado. So, ang laban po talaga ngayon ay sa Senado. Ang kailangan mangyari ay ako mismo pupunta ako doon sa Senado, sa kada opisina ng mga senador, kakausapin ko sila isa-isa para maging klaro sa kanila. Hindi, baga magtanong sila sa akin ng mga lahat ng mga pwedeng itanong. Yun ang dapat mangyari. Opo. Yung movement nyo is sino-sino yung mga miyembro nito, Mr. Perez? Marami po sa amin ay mga OFW. Oo. May marami po rin kaming mga ordinaryong mga professional. Marami rin po kami mga estudyante na mga ordinaryong Pilipino na nasa Pilipinas. Pero ayun, karamihan po sa amin ay mga OFW po. Kasi yun yung unang namumulat sa katotohanan na napag-iwanan ng Pilipinas, mga OFW usually po. Kasi nga nakikita namin, bilang nasa labas ng bansa, nakikita namin yung pagkumpara. Bakit ang ganda dito sa Singapore? Bakit ang ganda dito sa Malaysia? Ba't hindi natin nagagawa ang nagagawa nila? Ganyan. Usually, yun yung natatamaan tayo ng katotohanan. Ano nangyari? Bakit tayo napag-iwanan? Di ba mas magaling tayo sa kanila? Totoo yun. Balikan ko yung sinabi mo na kapag maganda ang ekonomiya, naniniwala naman ako doon eh. Pag maganda ang ekonomiya ng bansa, dahil siyempre, pagbabayad yan ng tax, maraming trabaho, dadaming trabaho, ibig sabihin, yung supply and demand, pag marami kasing trabante, minsan may competition sa trabaho, kaya bumababa ang sweldo. Samantalang pag maraming trabaho, kulang ang trabador, so makakapamili, ibig sabihin may choice ang ating mga kababayan. May posibilidad na hindi na pumunta ng abroad. Yun nga, hindi na kinakailangan mag-abroad. Kung tumaas ang mga sweldo sa Pilipinas, marami sa ating mga Pilipino hindi na mag-a-abroad, at yung mga nasa abroad na babalik. Uuwian. Magsisiuwian. Kasi nga makikita nangyari po ito dati nung panahon ni President Ramos dati, may mga taong nasa Middle East. May iba rin mga nasa Singapore dati na yung time ni President Ramos kasi pinarami niya yung mga foreign investor. Talagang nagbukas sinubukan niyang buksan, no? Pero hindi pa kumpleto talaga yun kasi hindi niya nakayanang tanggalin yung restriction. May tanong lang dito yung aking kapartner, wala lang monitor. Pero ang tanong nito, itatanong ko lang sa iyo. Paano yung mga kwan? Ito ang tanong ni paring Omar lagi eh. Paano yung mga mining business? Yung mga malalaking kunyari is mga subdivision, hindi ba maabuso ito? Yung maaring bumili sila ng, paano, bibili ba ng lupa dito, kunyari ang mga foreigner para pagtayuan ng kung ano-ano. So, simpleng tanong na maaaring iniisip din ito ng ating mga kababayan. Anong palagay nyo dyan? Ganito lang po kasimple yan. Lahat po ng mga kumpanya na magse-set up sa Pilipinas ay napapasailalim sa mga batas ng Pilipinas at napapasailalim sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya walang choice, walang kakayahang
tawag nito, yung mag-avoid ng pagsunod sa batas ang mga foreign companies na nasa Pilipinas. Kailangan talaga nilang sumunod sa batas at paminsan-minsan nga kung sabihin ng gobyerno na kailangan namin kayo ng tulong ninyo, wala silang masasabing ay hindi kami pwedeng tumulong. Hindi sila makakapalag. Mm. Ganon din sa Singapore eh. Ang Singapore, ang style ng government sa Singapore, lahat ng mga kumpanya, kahit foreign-owned, paminsan-minsan, in times of emergency, pwede silang tawagin ng gobyerno na kailangan namin ng tulong nyo. Kailangan talaga ng tumulong. So, hindi po kaya ng mga foreign company na maging abusado. Basta siyempre, dapat tayo rin, ang ating gobyerno, ay nakabantay din. So, kapag may nakita tayong kamaliang ginagawa, kailangan nating sitahin, di ba? Ngayon, ito masasabi ko, sa experience ko, sa karanasan ko, mas madalas ako nakakakita ng abuso galing sa mga Filipino companies. Oo. Sa mga foreign companies. Ito ang na-notice ko. Ang mga foreign companies, mas madalas sila ay takot Tama. ng kasamaan. Takot sila dahil alam nilang hindi sila taga rito. Mm. At alam nila na wala silang kilala, wala silang mga ninong ko si ganito, si gobernador, ninong ko, tiyuhin ko si presidente, wala silang ganung klaseng koneksyon. Kaya hindi sila kilos ng mga kalokohan. Talagang sumusunod sila sa batas ng Pilipinas at sumusunod din sila sa batas ng kanilang bansang pinanggalingan na kumbaga kinakailangan nilang maging environmentally conscious, no? Kunyari may mga istriktong laws doon sa Europe, no, EU. Sinabi na kinakailangan hindi kayo nagpo-pollute ng environment o kung ano-ano, o dapat may mga safety requirements kayo na sinusundan sa inyong mga mining companies. Yung mga kunyari may sabihin natin may French or British na mining company pumunta sa Pilipinas. Lahat ng mga minero na nagtatrabaho diyan kailangan sumunod dun sa mga patakaran ng Gran Bretanya, ng United Kingdom, o kung ng French company, yung mga ng French laws o ng EU laws tungkol sa safety. Which is matataas ang antas ng standard nila sa safety at sa environmental protection, di ba? Kasi kung nahuli ang kumpanyang yan na lumalabag doon sa kanilang patakaran, pwede silang matanggalan ng lisensya at matanggal doon sa stock market ng kanilang bansa. Di ba? So, usually, yung foreign company pa yung talagang mabusisi sa pagsusunod sa mga batas. Opo. Habang ang mga Filipino company paminsan yung pa yung nagiging abusado dahil hindi ko naman kailangan magbayad ng tamang buwis kasi Opo. ninong ko sa kasal si commissioner ng BIR. May mga ganyan. Di ba sa totoo lang? Sa totoo lang, alam natin na ganyan paminsan ang nangyayari sa Pilipinas. Mr. Perez, isa pa ho. Himayin lang natin ng kaunti habang may oras pa tayo. Yung pinag-usapan natin is i-delete lang yung provision na yon sa economic, yung sa mga foreign investor. Kanya lang, ang tanong naman doon, okay, yung sharing, okay na yan, wala na. Bahala na kung gusto mong makipagsosyo sa Pilipino, bahala na kayo kung ano yung sharing nyo, pwedeng mas malaki ang Pilipino or kung ano man. Ang tanong lang naman dyan, paano naman yung mga laborer, yung mga trabante ika nga, kailangan ba na may batas na ilang % ang Filipino worker? O magdadala sila dito ng sangkatutak ng mga sakang, mga singkit, mga puti? Ganito. Natural na kahit hindi tayo maglagay ng batas na natural lang sa kanila nakukuha sila ng mga taga rito. Kasi alam nilang mas mura pa rin kumuha ng Filipino worker kaysa sa mag-import pa sila ng mga puti. Ang madalas mangyayari dyan ay kukuha sila ng karamihan ng kanilang mga workers ay taga-Pilipinas. Tapos kung may special skills, may mga scientist o geologist o kung ano pang mga espesyalista na galing dun sa kanilang pinanggalingang bansa na wala silang mahanap na katumbas dito sa Pilipinas na may ganung kaalaman,
di magdadala rin sila ng ganong espesyalista. Pero usually, isang tao lang yung dalawa. Opo. Siguro. Oo. Tapos, thousand na mga minero, di ba? O mga inhinyero na taga-Pilipinas. So, hindi issue yan sa akin na kasi talagang natural lang talaga na kapag ikaw ay magse-set up dun sa isang bansa, kukuha ka talaga ng mga tao galing doon dahil mas mura yon. Kaysa sa mag-import ka pa, ipapahotel mo pa yung mga banyaga, o di ba? Mm. Kukuha ka na lang ng mga lokal. Opo. Tapos pwede naman tayo talagang gumawa ng batas. Wag na lang natin ilagay sa saligang batas. Yung kailangan yung mag-hire ng mga Pilipino. Sa normal na batas na lang natin ilagay yung mga detalyeng ganyan para madali siyang i-fine tune natin, no? Mapa-fine tune natin ng mabuti. Tapos doon na lang sa batas ilagay yung mga ganyan para ma-ensure natin na kapag nag-hire sila, siguro 80 to 90% dapat ay Pilipino. Oo. Tapos kung kukuha kayo ng espesyalista, ayun na lang kapag wala kayong mahanap na katumbas nung mga espesyalistang yan dito sa Pilipinas. Kung gahanap kayo ng geologist with 20 years of experience in gold mining, ganyan. Siguro wala kayong mahanap na ganun sa Pilipinas, o edi yung siguro galing South Africa o galing sa Canada na mining engineer o geologist na specialized na 20 years, o baka doon kayo makakukuha kasi doon galing ang kumpanya. Sige, okay lang, dalhin nyo. Tapos i-training nyo yung mga nandito, yung mga graduate. So, pwede naman tayong gumawa ng ganyang klaseng batas. Siguro por ko na lang siguro yan. Localized ordinance kung saan may kunyari ang mining site is Oriental Mindoro, may provincial ordinance kunyari ang Mindoro na pag dito kayo mag-i-invest, at least 50% ng mga workers, kung anong mayroon kunyari ang Mindoro. Kunyari ang Mindoro ay mayroong magagaling na IT. So dito muna kayo kumuha bago kayo kumuha sa kabila. Siguro local ordinance na lang yan, sa tingin po ninyo. Opo, ganun po talaga. Yun po yung maganda dyan. Hindi kailangan ilagay sa saligang batas. Opo. Kahit local ordinance na lang ang gagawin. So, okay lang. Ganun po. Mr. Perez, salamat sa time nyo, pero siguro by next week, dahil ano po ba, kayo po ba haharap pa sa Kongreso, sa Senado para mag-explain po ng... This coming Monday, Tuesday at Wednesday po, araw-araw na yan. Tuesday, Wednesday, meron pong mga panibagong session na ako'y mag-a-attend, no? Sa House, sa Kamara, no? Sa mababang kapulungan. So, this Monday, 10 a.m., Tuesday, 10 a.m., at Wednesday po sa Miyerkules, 10 a.m. Baka muli namin kayong natawagan, pag-usapan ho natin, o kaya kunyari mayroon kayong mga announcement, mayroon kayong infomercial regarding ho sa pinag-usapan natin. Welcome po ang aming online radio para ho makatulong sa information dissemination, Mr. Perez. Sige po, maraming salamat po sir sa inyong pag-imbita sa akin at nabigyan po ninyo kami ng panahon para mapaliwanag ang lahat ng mga ito sa inyong mga viewers po. Maraming salamat. At ito po yung mare-review ng ating mga kababayan sa Facebook at saka sa YouTube po mga kababayan para mabigyan namin kayo ng iba pang mga impormasyon tungkol po dito sa aming pinag-uusapan. Baka ho mayroon kayong mga gusto pang sabihin na napaka-importante bago po namin kayo bitawan sa amin pong panayam. Sige po, sa lahat ng mga tagapakinig at manonood, pwede po ninyong mabisita ang aming website na sa Correct Movement. Ito po ay correctphilippines.org. CORRECT Philippines.org. Nandun po maraming mga artikulo, marami pong mga academic papers, mga dissertation, white papers, mga thesis na sinulat ng maraming mga matanyag na profesor, academic, mga doktorado galing sa iba't ibang bansa na nagpapakita na mas maganda talaga ang maging bukas sa pagpasok ng foreign investors. Mas maganda po para sa mga bansang katulad ng Pilipinas na archipelagic, maraming isla, na maging federal. At ang mas maganda po talaga ang parliamentary system kaysa sa presidential system. Nandun po lahat ng mga papeles, ng mga pruweba, mga ebidensya, dun sa mga papel na yan. At mapapakitang hindi po namin imbento ang mga panukalang ito. Ito po'y nasulat po ng mga ekspertong tanyag sa kanilang mga larangan galing sa iba't ibang mga bansa. So, yun po, correctphilippines.org. Opo. Salamat po at magandang umaga, magandang gabi kung nasa ang lugar sila na nanonood sa atin. Salamat po, Mr. Perez.
Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa Next week siguro, after ng pagdala nyo sa Kongreso, tawagan namin kayo, kwentuhan ho ulit tayo dito sa aming himpilan. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Okay. Si Mr. Orion Dumdum Perez, ang principal, ano ba? Nasaan na ito? Co-founder. Principal co-founder and lead convener. Opo. Ang principal co-founder at curriculum movement. Ating pong nakasama sa ating palatuntunan. Okay, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Sige po. Maraming salamat po. Unti-unting naglalaho, tanging hiling ko lang sa'yo. Okay, paring Omar. partner, May ilan minuto pa tayo para tayo yun, pinaliwanag niya. Paliwanag niya yung anyway, yan ay version nila. Version nila yan. Gusto ko lang basahin yung ilang comment. Ah. Sabi kasi nung ilang mga listener natin at saka mga nanonood. Salamat sir, napaunlakan nyo si Mr. Orion Perez. Di marami po kasi ng mga taga Mindoro ang di pa nila alam yung reform. Tapos ang hina po ng audio, go Sir Orion. Correct the constitution now. Alam mo partner, kailangan din talaga ng ginagawa nila mga patay gutom ang mga Pilipino kapag kapos na kapos ang 100 wage hike. Alam mo partner, ginagawa talagang kulang sa information dissemination talaga. Para dito regarding dito Sa ka-chat ko ka-text ko si Congressman Arnan at nahingi uli ako ng time para mapag-usapan itong mga bagay-bagay na ito. Mayroon pa lang daw silang tinatapos na mga committee hearing sa Kongreso. By next week ho, kasi si Congressman Arnan is maganda rin yung kanyang paliwanag tungkol dito sa economic provision. Kaya sabi nga niya, hindi na kailangan ilagay pa sa batas nasyonal yung pagdating sa pagninegosyo sa bansa ng mga foreign countries. Maganda yung paliwanag niya eh. Anyway, bukas pag-uusapan, wala na po kaming oras. Baka naman kayo ikangay maumay na sa amin ni paring Omar. Oo, medyo nag-a-adjust lang kami sa technical, kaya anyway. Bukas 9 to 10 uli. Pag-usapan natin to. Pag-usapan po natin. Ako po, Adjulay Code Edmancera, nagsasabi. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.